Otherwise, lumalampas na po sa kapangyarihan ang lehislatura, in this case, the House of Representatives. Ay, hindi po, ang bastos po dyan ay ang House of Representatives. Sapagkat sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman na kapag meron pong isang legislative hearing at ikaw ay inanyayahan bilang isang resource speaker o resource person. Maling-mali po talaga. Talagang nagiging circus po itong Quadcom hearings at dapat po ito'y wakasan na. Sapagkat sabi, sila na po mismo umamin. Sila po ay mayroon ng sinumiting panukalang batas tungkol sa EJK. Sa nakalipas na Quadcom hearing kung saan ay naging, di ko lang alam kung panauhin, resource person ba siya or nasasakdal kasi parang lahat against sa kanya. Ano sa tingin mo dito, attorney? Si FPRR dito pinatutungkulan natin. Yun nga po ang mali po roon. Kasi wala pong nasasakdal sa isang legislative hearing. Ang legislative hearing po, ang sole purpose po nito ay mag-collect ng informasyon upang ang isang legislatura will be able to make intelligent laws. So they need to know all the facts pertaining to a certain subject matter. So, lahat po ng humaharap po dyan ay resource persons. Wala pong nasasakdal po dyan, walang inaakusahan ng krimen, walang dapat na mapatunayan dyan whether or not a crime has been committed and who committed the crime. Otherwise, lumalampas na po sa kapangyarihan ang lehislatura, in this case, the House of Representatives. Meron pa kong isang tanong din, attorney, patungkol doon sa tanong ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba'y dapat masamain? Kasi nagtatanong lang siya, maaari niyo po bang, ano po ba yung panukalang batas ninyo na nabuo na sa nakalipas? Kasi pang-11 yata yun na hearing. Pero sabi ng isang kongresista, parang nabastos siya. Kung nagtatanong ang isang private citizen na siya, taxpayer din yun. Wala ba siyang karapatan na magtanong at pag nagtanong ba, bastos agad, nababastosan agad sila? Ay hindi po, ang bastos po dyan ay ang House of Representatives. Sapagkat sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman na kapag meron pong isang legislative hearing at ikaw ay inanyayahan bilang isang resource speaker o resource person, dapat po kalakip nung liham na paanyaya o yung invitation, yun pong draft ng proposed legislation at hindi lamang po yung draft ng proposed legislation, yung mga katanungan na maaring ibigay po sa inyo. Ano pong reason po nito? Sapagkat katulad po ng sinabi ko, ang sole purpose, ang kaisa-isang purpose ng legislative hearing ay upang bumuo ng batas. At hindi po dapat tinatanong ang resource person o resource persons ng mga katanungan na labas doon sa panukalang batas na nais gawin ng lehislatura. At ang nangyari doon, parang nasa, inakusahan na siya, nandun na rin si Senador Trillanes kung ano-ano mga akusasyon, hindi lang si dating Pangulong Duterte, pati yung mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok pa ba yun sa pagbuo ng batas? Hindi po, sapagkat hindi po pakay o hindi po nasa saklaw ng kapangyarihan ng lehislatura sa isang legislative inquiry ang pag-awayin o pagsabungin or i-confront yung isang resource person ng another resource person. Kaya nga po, buti na lang si Pangulong Duterte ay isang dating prosecutor, kaya nung sinasabi sa kanya, kino-confront siya with an affidavit, sinabi niya, hindi mo ako pwedeng tanungin dyan sapagkat hindi ko nababasa yung affidavit na yan. Hindi mo ako binigyan ng kopya ng affidavit na yan. How can I comment on an affidavit that I have not seen nor read? So, maling-mali po talaga. Talagang nagiging circus po itong Quadcom hearings at dapat po ito'y wakasan na. Sapagkat sabi, sila na po mismo umamin.
sila po ay mayroon ng sinumiting panukalang batas tungkol sa EJK. Although walang kakwenta-kwenta, ay panukalang batas pa rin. Kapag ikaw ay nagsumiti na ng panukalang batas, tapos na ang trabaho mo with respect to that certain subject matter, which in this case is EJK. Kapag nagpadala po ba, attorney, ng imbitasyon, halimbawa, itong isang komite ng Kamara kaugnay sa magiging pagdinig in aid of legislation, obligado ba sila na nakalagay doon sa sulat kung ano-ano mga panukalang batas yung kanila mga naiisip para at least prepare din itong kanilang magiging research person kung ano yung mga inputs niya na maidadagdag doon sa pagpanday ng batas? Ay opo, talaga pong obligado. At yan po mismo ang ipinag-uutos ng ating saligang batas noong sabihin nila na ang mga karapatan ng resource person ay dapat ginagalang. Ano po itong mga karapatan na ito? The right to due process, the right to remain silent, the right against self-incrimination. At yan din po ang mandato ng mga desisyon ng ating Korte Suprema tungkol po sa limitations and extent ng powers ng legislature tungkol sa legislative inquiry. Yan po ay mga decided cases katulad ng Ermita versus Senate, yung Neri versus Blue Ribbon, Ong versus Senate Blue Ribbon Committee na ako po ang nag-represent doon sa petitioner. Ibinigay po ang limitasyon. Ang problema po sa ating mga legislators ay akala nila they are above the law. Hindi po nila sinusunod yung ipinag-uutos ng Korte Suprema bagamat nakalagay po sa ating civil code na pronouncements of the Supreme Court form part of the law of the land. At noon po sila ay sumumpa sa kanilang katungkulan bilang mga miyembro ng Kongreso, sila po ay nanumpa to uphold and defend the Constitution and all the laws of the Republic. Yan po ang hindi nila sinusunod sa kagustuhan lamang nila na yung agenda nila, yung script nila, yung kanilang narrative ay yun ang maisulong. Opo, attorney, doon sa in aid of legislation na pagdinig, sa tingin mo, tama rin ba na ang answer lang dapat ay yes or no? Yun lang ba? At sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ka investigador. Ano bang masasabi mo rito, attorney? Opo, tama po si dating Pangulong Duterte sapagkat hindi niya po inimbento yung doktrina o prinsipyo na yan. Yan po ay sinabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, napakarami na po mga kaso, na yung, ang isa pong kasong dapat binasa nila dito ay yung Calida versus Trillanes, kung saan nasasaad na ang Kongreso, kung ito po ay nagsasagawa ng inquiries in aid of legislation, hindi po sila pulis, hindi sila NBI, hindi sila piskalya, lalong-lalo nang hindi sila hukuman. Kaya hindi mo pwedeng sabihin answer yes or no. Ang nais mong makuha dito ay hindi ipiti ng witness o yung resource person, kundi kumuha ng impormasyon. Paano kang kukuha ng impormasyon kung ikaw ay ililimita mo yung sagot sa yes or no? So mali po yan. Mali po yung ginagawa nila na nililimita po nila, ikonokontrol nila yung answer ng isang resource person. Opo, bago lang si partner Jason, doon po ba sa mga pagdinig sa korte, ano ba, ina-adapt din ba ito? At sa mga pagdinig ba sa korte, mas proper, mas hindi bias, hindi pwedeng bias doon? Kasi dito halimbawa sa pagdinig sa Quadcom, puro sinasabing biktima ng war on drugs. Pero wala silang iprenesenta naman lang para maging balanse lahat yung mga biktima ng illegal na droga, yung mga biktima ng karumal-dumal na krimen dahil bangag yung suspect, mga pamilyang nawasak dahil sa illegal na droga, mga komunidad na grabe yung takot ng mga neighborhood dahil sa illegal na droga, attorney. Ay opo, sa isang hukuman po, yung totoong hukuman, meron pong rules on evidence na tinatawag. Hindi basta kung sino-sino, halimbawa si Trillanes, ay biglang susulpot doon at magbibigay ng ebidensya. Unang-una, you have to qualify your witness. Kasi
Ang testimonya po sa hukuman, hindi po pwedeng haka-haka. Hindi po pwedeng chismis. Hindi pwedeng narinig ko kay ganito o sinabi sa akin ni ganon. Dapat po yan, they are all based either on personal knowledge or based on authentic documents. Hindi po pwedeng mag-under oath ka roon at hindi personal knowledge. O-objectionan po yan. Nung kalaban, sasabihin, objection, hearsay evidence, not admissible. At kung ikaw ay nagbigay ng illegally obtained evidence, katulad ng ginawa ni Trillanes, in violation of the bank secrecy law, yan po ay hindi pwedeng tanggapin. Ang tawag po dyan ay fruit of the poison tree. Lahat po ng ebidensya na illegal, lahat ng consequences ng ebidensyang yan ay inadmissible. Ang problema po, itong Quadcom, wala pong batas dito. Ang tingin ng mga kongresista sa sarili nila, sila ang batas. Kung ano na lamang gusto nilang ibigay na dokumento. O sino na lamang ibibigay nilang kung sino-sinong mga Herodes dyan, na mga witness, katulad ng pare, na sinasabi niya, libo-libo daw ang biktima, nagdrama pa. Inilatag pa yung mahabang listahan doon. Hindi naman pala niya kilala yung mga yon. Iilan lang pala doon ang nakausap niya. O kung sa tunay na korte, babarahin niya ng judge at tatahimikin yan Baka makontempt pa yan